Pumunta kami sa dentist kasi ipapacheck up namin yung ngipin ni Gray Gray. Pero bago yan, si Daddy Gerald muna yung sinalang kasi magpapa-adjust siya ng braces and yun talaga yung pinunta namin dito. Habang pinapanood ni Gray Gray kung anong ginagawa kay Daddy Gerald, sabi ko sa kanya, siya naman yung susunod na i-check up. Bago naman kami pumunta dito, sinabi na namin sa kanya na magpapa-check up siya sa dentist. And okay naman sa kanya, unlike before na talagang pag tinatanong mo siya, sasabihin niya ayaw niya. So after ni Daddy Gerald, si Gray Gray naman, and para hindi siya matakot, sinamahan ko na muna siya. Pero in fairness, hindi naman siya umiyak. Dati kasi as in pagpasok pa lang sa clinic umiiyak na siya kahit hindi naman siya yung check upin. Kaya nung last na punta namin hindi talaga siya na check up. Pero ngayon tingnan nyo naman ang tapang na ng batang to. Although medyo nafe-feel ko pa rin na parang nandun pa rin yung takot niya, which is understandable naman kasi technically first dental experience niya to. And nakaka-proud kasi hindi talaga siya umiyak the whole time, as in talaga nakikipag-cooperate siya. Actually, kaya ako talaga gusto na ipa-check up si Gray Gray kasi 3 years old na siya pero hindi pa talaga na-check yung ngipin niya. And napansin ko din kasi lately na parang merong itim-itim dun sa ngipin niya sa bagang. Hindi ko alam kung cavities na ba yun or dumi lang na hindi kayang matanggal ng toothbrush. Syempre hindi naman ako expert sa ganyan, kaya mas okay na ipa-check na talaga sa dentist para sure. And ayun nga, ang sabi ni dentist, may cavity build-up na nga daw dun sa ngipin ni Gray Gray. Ang advice niya for now is continue lang daw yung toothbrush, tas pag talagang hindi nawala, kailangan na daw pastahan yung ngipin niya. Mukhang komportable na nga si Gray Gray dito kasi ayaw na niyang umalis kahit ako na yung chine-check up. Hindi na talaga dapat ako magpapa-check up, pero sabi ni dentist, total nandun na din naman ako, check niya na din daw yung ngipin ko. Thank you, Doc. Tapos sinukat na din yung pinagawa kong retainer. Nawala kasi yung retainer ko kaya ang tagal ko rin hindi nakapagsuot ng retainer. Matagal na nga itong nagawa kaya sabi ni Doc baka hindi na daw magkasya. Pero in fairness, kasya at kinaya naman. Yung retainer pala na ginawa niya is parang mouthpiece yung itsura niya. Kakaiba siya compared dun sa nakasanayan ko na retainer. Madali lang naman siyang ikabit and okay naman yung feeling niya. Hindi ko lang sure kung sa katagalan ba magiging komportable ako dito. Pero first impression, parang mas okay to kaysa dun sa dati and parang hindi masyadong halata compared dun sa parang bakal na retainer. Tapos sinasuggest pala ni Doc Jan na magpa-fixed bridge ako. Hindi ko maalala kung tama ba yung term na fixed bridge. Basta yung parang lalagyan ng ngipin yung space na walang ngipin. Kasi dun sa babang ngipin ko, merong binunutan dyan tapos nagkaroon na siya ng space. And since may space nga, possible na umurong yung ngipin tapos hindi na naman magpantay, ganyan. So sabi ko kay Doc, pag-iisipan ko na muna kasi medyo may kamahalan daw yung ganon.